let's bring in Father Derek James Vergara from the Diocese of Malolos, Bulacan. He's in Rome studying canon law at the Pontificia Università della Santa Croce. Good evening, Father, from Manila. Have you paid your final respects to the Pope? Yes po, Mrs. I was able to visit the wake of Pope Francis twice since last Tuesday evening, and then the last one was yesterday evening po. And as expected po ay napakaraming tao po talagang pumila, and we need to uh, to uh, uh, to fill in the line po ng 3 to 4 hours po in order to get po doon sa loob ng St. Peter's Basilica. And yet you went twice. Ano po ang Yes po. dumadaan sa isipan ninyo nung nandun kayo? Well, of course, in the church po ay Pope Francis ay tatay natin. He is the Father, the Holy Father, no? At tayong kanyang mga anak. And how would I fail as a son not to visit the wake of my spiritual father? So, yun po yung dahilan kung bakit ako pumunta ng 2 beses doon kahit mahaba ang pila, because siya ay isang ama para sa akin, ama para sa buong simbahan po. And as a family, no, we pay our respect po sa kanya sa St. Peter's Basilica for the last time. And Father Derek, curious ako dun sa Novem Diales. Kala kasi namin nung una na magsisimula ito on the day of his death, no? Pero apparently not. So, can you tell us about the significance of the Novem Diales? And pareho ba to dun sa sineselebrate nating 9th day? Ilinawin ko lang po, i-clarify ko lang po, yung magi-start po na bilang upon the death of the Pope is the 15th day bago po magsimula ang conclave. Yun po yung nasa Apostolic Constitution, Universi Dominici Gregis. Yun po yung batas na nag-govern during sede vacante, during the process of conclave po. So from April 21, no, or April 22, full days po kasi ang nakalagay doon. April 22 ang start, no? 15 days ang bibilangin bago makapag-start, minimum po 15 days bago makapag-start po ng conclave. Ngayon po, yung Novem Diales po, nagsisimula po yan, sabi din po sa Apostolic Constitution, at any date na idedetermine po ng College of Cardinals. At dinetermine nga po nila yon bukas, Sabado, ang start po ng Novem Diales, yung parang pasyam po sa ating mga Pilipino po. Bibilang po ng 9 days po na may mga misa, at yung magse-celebrate po ng misa sa Vatican Basilica, St. Peter's Basilica po, ay yung mga former heads po ng mga dicasteries po ng Roman Curia, at ang magi-sponsor po everyday ay yung iba-iba pong mga congregations po sa Vatican Curia. Although open po ito sa public. And Father, just seeing itong pictures, earlier we had a reporter, Jovi at St. Mary Major. Ipinakita po niya yung tomb ni Pope Francis, which was quite really simple. Sabi nga niya, nadaanan lang niya kasi ganun kasimple, hindi mo makikitaan ng kahit anong engranding symbols. What's the significance of that for you, Father? Having a Pope like Pope Francis who really imbibed simplicity throughout his life, even in death? Para sa akin, yung huling hiling na yun ni Pope Francis na magkaroon lamang ng simpleng burial at simpleng tomb at simpleng marble na may inscription na Franciscus lang, Latin name ng kanyang pangalan na Francis, no, ay nagpapakita lamang na consistent talaga si Pope Francis. So lahat ng ipinakita niya simula nung nag-umpisa siya sa papacy or even before na maging Pope siya, na siya ay simple, plain and simple na tao, plain and simple na pare, plain and simple na papa, consistent talaga siya until the end. So para sa akin, ang laki ng impact nun kasi hindi siya nagpakitang tao lang sa atin all throughout his papacy. But no, pinatunayan niya yung pagiging simple niya, pagiging humble niya, even to the last point. Okay. And Father, I'm curious, no, sa mga hindi makakapagdalaw dyan sa may Rome, sa may Vatican, and how can we participate, no, in the funeral mass, in the Novem Diales? Meron bang parang memo yung simbahan na may mga assigned churches din dito sa Pilipinas na kumbaga susunod doon sa schedule ng mga misa? Yeah.
Kung tayo ay hindi makakapunta dito sa St. Peter's Basilica at nandun tayo sa mga kanya-kanya nating simbahan, parokya, no, everywhere in the world, we could participate naman po sa daily masses nung pinakamalapit na Catholic Church sa atin, and yun naman po ay magse-celebrate din po sila ng Novem Diales po for the suffrage of the soul of Pope Francis. Or kung hindi po sila makakapunta talaga sa mga simbahan, ay po pwede po silang manood ng live po sa Vatican News website po, at doon po ay naka-live stream naman po araw-araw yung Novem Diales Mass po in honor of Pope Francis. Tama ba, Father, na itong Basilica of Saint Mary Major malapit doon sa maraming homeless na tao or poorer side? Actually po, Mrs., lahat naman po ng basilika po dito, yung four major basilicas po dito, ay pag bumisita po kayo doon, marami po kayong makikita po ng mga homeless din po, at yung mga kapatid po natin na less fortunate po na nag-beg for alms po, no? Pero ito pong Basilica ng Saint Mary Major po ay napapalibutan din po kasi siya ng mga apartments po and different shops po doon. Kaya medyo mahirap pong i-determine and to answer categorically po kung talagang malapit po siya doon sa lugar kung saan maraming homeless po na tao. But definitely, marami pong nagpupunta po na homeless na mga tao po dyan, especially during night. Kasi kapag wala na pong nagpo-police, so they put up their blankets there or their tents there po sa Basilica po. Yan, and to the other three major basilicas pa po. I'm asking because kabilin-bilinan din ng Santo Papa na sasalubungin siya sa hagdanan ng simbahan ng mga mahihirap. That I do not know po kung mayroon po talaga siyang iniwan na testament na ganun po ang magiging procedure. Pero kung yun po ay ibinilin po niya sa Master of Ceremonies or sa kanyang personal secretary, that could happen po. And Father, I also wanted to know, what do you think was the biggest impact ni Pope Francis? Because he was known as a very inclusive, a very simple, dedicated to service na Santo Papa. But for you, Father, ano po kaya yung biggest impact, legacy na may iwan po niya, lalo na sa mga Pilipino din po? Para sa akin ay ang greatest legacy niya ay pinakita niya sa atin na mukha ng Diyos bilang mukha ng awa, no? Yun yung pinakilala niya sa atin, pinaramdam niya sa atin that God is merciful, that the face of God is mercy. At yun ay consistent pa rin, katulad na sinasabi ko, sa lahat ng pronouncements niya, sa lahat ng activities niya, sa lahat ng gusto niyang i-implement na modification sa buhay ng simbahan, no, consistent lahat yun. Bakit ba nagkaroon ng all-embracing church na concept or practice ngayon? Because from that fundamental principle that God is merciful. Merciful and just. The God who has always shown His mercy, but also the God who is correcting His erring children. Okay, and I guess last question from me, Father. Kamusta po yung mood dyan ngayon, no? It's been a few days since I've asked that question to one of our Filipino priests who is there in the Colegio with you. Nagbago ba yung mood? Has it become more somber? Hindi naman nagbago, no? From the beginning ay somber na ang mood talaga dito. Ang nadagdag lang is, of course, maraming tao. And kapag maraming tao, syempre minsan ay lalo pag nasa pila ka ay medyo magulo ang setup doon. But once you entered the basilica, no, ay doon mo mararamdaman yung lungkot, doon mo mararamdaman yung solemnity nung lugar, at doon mo mararamdaman na yung mga taong nagpunta doon ay hindi lang para makita si Pope Francis, but pumunta sila doon to pay their final respects and to offer prayer for the deceased Pope. All right, we thank you so much for your time. Father Derek very James Vergara, student of canon law at the Pontificia Università della Croce in Rome, Italy.